2020 after manganak ng asawa ko sa panganay ko. I think it's 5 or 6 months later meron ako palaging nakikitang isang pusang malaki dito sa amin. Nung time ko lang siya na yun nakikita madalas at nung mga time na yun palagi silang nagtatalik, nag-aaway, at nagrarambulan sa ibabaw ng bubong namin. Madalas din makikita mo yung pusa na yun nasa bubong lang namin. Never ko siya nakita na nasa ibaba siya. I am an animal lover, my sister and mom own cats, as in sobrang daming pusa kaya alam ko by just looking at it kung matanda na ba yung pusa o binata pa. Kaya nakikita ko yung pusa na nasa amin matanda na pero ang laki niya kumpara sa full-grown male na pusa. To make it short, I know a lot about cats. So one time syempre pagod sa trabaho gusto magpahinga. Ayan na naman sila nagrarambulan sa bubong namin. Sabi ko, bukas bibili ako ng pellet gun para lang bugawin sila kasi pagod na ako tapos nagigising yung bata kapag nag-aaway sila. Then one time nakakuha ako ng chance. Naaktuhan ko yung pusang malaki. Nandoon pa din nasa bubong namin. Una nag-take ako ng picture kasi ang laki niya gusto ko ipakita sa kapatid ko then ramble na naman. Ginawa ko sa inis ko ginamit ko na yung pellet gun sa kanya tinamaan siya sa mata. Ending di ko na siya nakita ulit for weeks or months and then you know what happened. Yung anak ko na panganay sobrang daming pantal sa katawan parang pinagbabaril siya ng pellet gun sa mukha at sa braso. Nagpa-check up kami, di malaman kung ano yun tapos pinapunta ko na mother ko sa amin kasi di ko na alam gagawin ko. Ang dami talaga as in pagpunta niya nakita niya sa braso ng anak ko may mark ng paw ng pusa sa braso niya. After that never na ako nanakit ng kahit anong hayop. 1.5 years later 2 years old na anak ko. Lahat ng pusang pinapakain namin dito sa amin. Paglalabas anak ko iniikutan siya at kinakasgas yung katawan sa kanya even yung mga masusungit na pusa na di mahawakan siya lang nakakahawak. Lesson for this story is do not hurt any living thing in your lifetime.